play with her, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, Mojang Aquatics. Sa last video natin ay ipinakita ko na nireset ko yung tank. Nilinisan ko yung main tank natin in preparation para sa monster fish. So for today's video ay bumili tayo ng monster fish guys. Nag-decide ako na arwana yung bibilin ko. Hindi muna ako masyadong gumastos. Budget meal lang yung binili kong arwana kasi nga baguhan pa lang din tayo sa monster fish. Mostly kasi goldfish yung inaalagaan natin. Dahil sa nag-stop na nga tayo, nag-decide akong mag-alaga na ng monster fish. And bumili ako ng arwana kay Boss J Aquatics. Located at Baliwag, Bulacan guys. Ito yung kanyang Facebook page, Boss J Poultry Supply and Pet. Yan yung kanyang Facebook page. Pero yung name ng shop niya ay Boss J Aquatics. Ayan. Si Boss J, mostly monster fish yung kanyang mga binibenta dun sa shop niya. And kompleto rin dun guys. Meron siyang mga accessories ng tank and lahat din ng kailangan para sa aquarium, yung mga anti-chlorine and mga pagkain ng isda. Ayan, kagaya niyan, meron siyang mga ilaw. Doon din kasi galing yung mga accessories ng tank ko kay Boss J lang din. Sa mga gustong dumalaw, ere mismo yung kanyang location, San Roque, Baliwag, Bulacan. Pwede nyo gamitin yung Waze or yung Google Map. Type nyo lang yung Boss J Aquatics. So, ang ginawa ko na lang, nagpalalamove na lang ako kay Boss J. Papunta dito sa bahay. Ayan. Ang binili natin guys ay albino silver arwana. Ito siya guys, oh. Makita mo sa YouTube, sa Facebook page niya, 2,200 lang. Ito yung binili ko guys. Ayan, silver arwana. Malapit na nga maubos nung konting pieces na lang. Buti may natira pa. Bala ko talagang bilhin yung RTG. Kaso nga medyo advanced nga yung RTG at mamahalin din siya. So dito muna tayo sa silver arwana kasi wala pa tayo experience sa monster fish. Susubukan lang natin. Pero ang balita ko, mas ma-maintenance pa rin ang goldfish. Tingin ko naman di tayo mahihirapan sa pag-aalaga nito. Ayan siya guys. So wait lang natin dumating yung isda ko. So ayun guys, dumating na yung fish natin. Ito na yung albino silver arwana guys. Ayan siya. Ayan. Ang ganda niya guys. Ayan. And may certificate pala to guys. Itong ganitong arwana, meron na pala to. Alam ko kasi yung mga silver arwana wala pero meron siya guys. Ayan. Galing siya sa Lucky Indo Aquatics. Ayan yung kanyang certification of quality. And itong series of letters and numbers na to, I believe ito yung chip na in-inject sa isda sa arwana. Alam ko kasi lahat ng yung mga quality arwana o yung mga mamahaling arwana, merong chip yun na ini-inject para sa kanilang identification. Ito meron na rin pala siya. So sa budget lang na 2,200, quality na yung arwana. Meron na siyang certification. Ayan. Thank you kay Boss J pala. Boss J Aquatics. Meron pa siyang palibreng guys, oh. Meron pa siyang palibreng super worm. Thank you Boss J. And dumating naman yung fish dito. Ay goods na goods naman. Ayan siya guys. So we know the drill guys.
kapag meron tayong bagong isda, hindi natin agad ilalagay sa aquarium tank. Need natin mag-acclimate, guys. So, open muna natin yung lights. Ilaw ng ating tank. Ayan, guys. Okay. So, we know the drill. Acclimate. Ibabat natin dito sa tank ng 30 minutes yung arwana natin. So, alam naman natin na yan, mahalaga yan, di ba guys? Yung pagbabad ng plastic bag dito kasama yung arwana, yan yung pag-acclimate for temperature para magkamukha yung temperature ng tank at nung nasa plastic bag. Kasi kapag, para pag nirelease natin yung arwana sa tank, hindi siya ma-shock o mabibigla dun sa temperature. Yan, babad muna natin ng 30 minutes. So habang binababad natin, check muna natin yung parameters ulit. Kasi dun sa previous video, talaga maganda yung parameters natin. Tignan natin kung may nagbago. Ang i-check ko lang guys yung pH and yung ammonia. Tignan natin. Ayan. Dito pa yung mga dating. So ayan guys, kuha lang tayo ng tubig sa tank. So doon lang ulit sa may guhit. Hanggang doon sa may guhit sa may test tube. Ayan natin. Alright, hanggang dyan lang. And then kunin natin yung solution ng pH level. Ayan, 3 drops lang ulit. 3 drops, then 1, 2, 3. Yung kumulay agad. Tingin ko naman maganda pa rin yung pH level, wala pa rin nagbago, pero mas maganda na yung sigurado. And shake lang natin yung test tube, and then ito na yung chart natin ulit. Ayan. So as you can see guys, 7.6 pa din. Goods pa rin yung pH level. I-test naman natin yung ammonia. Okay, kuha tayong tubig para sa ammonia. Alright, kunin natin yung bote para sa ammonia. Ay, hindi. Nitrite yan. Ibang nitrite. So, ayan guys, ammonia. Ito yung second bottle. First bottle kailangan naman natin. Ayan. 8 drops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then yung second bottle naman. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Takpan natin yung test tube. Then, shake lang ulit. Ayan. Check natin yung ammonia. And, ayan. Goods pa rin. 0 pa rin siya guys. Ayan, sa pinakataas kakulay niya. So, wala naman nagbago sa parameters ng aquarium natin. Same pa din. So wait muna natin na mababad yung plastic bag within 30 minutes. Meron pa akong mga crayfish dito guys, 4 and isang goldfish. Pero no worries naman dyan, i-out ko na rin naman yan eh. May mga buyers na ako nyan. And malit pa naman yung arwana natin, hindi pa aggressive to. Yan. Acclimate na natin.
So ayan yung super worm natin guys. Ayan. Alam ko ang pinapakain ng dito mga gulay, halaman, pwede rin ata mga pellets or mga meat. Kaya may mga patay na isda ganun pwede dito. Ayan. And gulay, alam ko pwede siya. Kaya meron tayo ditong Madre de Agua. And tanim ko lang to sa likod namin. Pinapakain lang din namin kasi to sa baboy ng aking nanay. Ayan. So, ilalagay ko na para may food lang sila. Siguro, gugupit-gupitin ko lang. Gamit ng gunting. Ayan. Ang kakain nila. Gulay naman yun. Ayan. Ayan guys. Tingin ko kakainin nila yun kasi gulay naman yan Cut lang natin yan. Ang alam ko sa Madre de Agua guys ang 4 na kilo nito katumbas ng 1 kilo ng feeds ng baboy. Hindi ako nagkakamali. Yan siya. Need pa ata ng substrate dito guys So pag nakadaan na lang sa pet shop, bibili na ako ng substrate para sa mga super worm. Ayan. So alright guys, 30 minutes na yung nakalipas. So I'm pretty sure na same na yung temperature ng plastic bag at nung tubig sa tank natin. So ang next naman na gagawin natin ay yung pag-acclimate naman ng water parameters. Gagawin natin ay bubuksan natin yung plastic bag guys. Buksan natin. Tigas. Yan. Ano natin yung hirap tanggalin ng goma. Ayan na. Ayun, tanggal na yung goma. Ayun. Tanggal na yung goma. Ayan. Then, buksan na natin yung bag guys. I-roll lang natin. Ayan. Buka lang natin guys. Palutangin lang natin. And then, meron tayo ditong cup. Ayan. So, yung pag-acclimate nung water parameters ng tubig ay kukuha lang tayo ng tubig sa tank natin. Isang cup lang na ganyan. Ilalagay natin sa plastic bag. Ayan, ilalagay lang natin sa plastic bag na ganyan. Ayan. And then, wait lang tayo ng 5 minutes. After ng 5 minutes, lagay ulit tayo ng isang cup ng tubig. And then, hanggang 3 times lang guys. Okay na yun. And then after natin mailagay yung pangatlo, after 5 minutes, then pwede na natin pakawalan. Okay, ganun lang mag-acclimate. Kasi kaya natin ginagawa yun, alam naman natin yun na para hindi sila ma-shock sa water parameters. Kasi yung mga aquarium tank, hindi na magkakamukha yung parameters nun Pwedeng mataas yung pH level nung dating tank niya or mataas yung nitrite, yung solidity ng tubig or yung salinity. So kapag ginawa natin to, hindi siya masyasya kapag pinakawalan na natin sa tank. So need natin yung gawin. Ayun lang naman yun. So ayun na guys, after ko malagyan ng 3 cups ng tubig, pinakawalan ko na siya. So ayan, masigla naman siya, di naman siya parang matamlay or di active. Lumalangoy-langoy naman siya. Ayan. So, magde-decide ako ngayon kung anong pangalan niya. So, ano bang magandang name niya? Dahil white siya. Ano ba? Snowy, ice, winter. Yun na lang papangalan ko sa kanya guys, winter.
Hindi ko kasi alam kung female or male ang arwana, di ako marunong tumingin eh. Pero yun na lang ang name niya. Siya si Winter. Ayan. Ganda niya guys. Yan, ang laki ng tank niya. So, sure ako na magiging masaya sa dyan. Ayan. Bukas na to kakain guys kasi sure ako na stress to sa biyahe eh. Bukas ko na pakakainin. Maraming salamat Boss Jay sa arwana. Ang gandang arwana. Goods na goods naman siya. Nakarating siya ng maayos. Yan guys. Putulin ko na yung video dito guys. Kung may mga question kayo or meron kayong gusto may comment na makatulong sa akin, please do so. And sa mga viewers ko, salamat. Bye guys, until next time.